Ayan mga ka-farmlat, ito po ang Quirino Highway. Ayan. Papasok po tayo rin sa area papunta po sa 6 hectare. Ito po ang daan. So nakita nyo naman po na dinidevelop na po siya. Cemented road na po itong konting bahagi na ito. So ongoing po ang kanilang pag-develop ng kalsada papunta rin sa property. Dito po ang mga around 6 minutes pa pupunta rin sa area, buhat po dito sa highway. Tara po, tingnan po natin yung loob ng property. Sa ngayon po, ito yung medyo pababa. Andiyan na po kasi yung property. Pagkababa po natin yan, yun na po mismo ang property. So, palibasa hindi pa po develop masyado ang kalsada. Ano po? So, may mga bato-bato po siya dito na medyo may kahirapan pag ahon, bahagya. Pero kaya naman po yan sa 4 wheels. Sa ngayon, yung mga mabababa pong sasakyan, medyo naalanganin po tayo na ipasok dito. So, may ilang part lang naman po yan na ganyan. Ayan, good morning po mga ka-farmlat. Andito na po tayo sa property na ating bibenta. Ito po ay may sukat na 6 na hektarya, 6.2 hectares. Yan. So, nakikita naman po natin accessible po siya. Ito po ay along Barangay Road. So, ang frontage nito approximately baka mga aabutin po ito ng mga 100 meters. Although ang kalsada po na daanan natin kanina talagang medyo sa ngayon rough road, pero nakita po natin ang development buhat sa highway, sinisemento na po siya. So pagkakataon na po natin ito dahil mura pa ang property. Po yun. Ito po ang boundary. Yung diretso pong yan nakikita po natin papunta ron. So ito po nasa right side ko, ito na po yung property, yung loob. Although ito po ay medyo mayroong part na may hili siya, pero hindi naman po lahat ay hili. Siguro mga 30% lang hili. So yan, meron din naman pong mga sapa-sapa siya. So yan yung waterway at may mga bamboo tree din. So madami din mga bamboo trees. So tara po, tingnan po natin yung loob. Buhat po sa highway, tayo po ay tumakbo ng mga 6 na minuto lang. Nakita po natin sa kilometrahe ay 1.5 kilometro po ito. Ang layo. So medyo mabagal lang ang takbo po dahil rough road nga po siya. So yan. Pero kita nyo naman po accessible talaga siya. So ito po ang pinakang boundary naman po nito. Ito po yung kahoy na yan. Pag ganun po ang gayat po niya. Gayat kalamay. So ito po ang looban ng property. Dikit po ito sa Barangay Road ha. Ayan po. Nakita po natin kung gaano karami ang tanim na niyog. Tapos ang bamboo trees. So ito nakikita niyo yung mga kawayan. Yan po yung ginagamit nila sa pagdidingding. Sasag ba yun? Tawag? Sasag. Yan. Sinasasag po nila yan. So dito naman po, buhay-buhay dito na sapa. Kita niya buhay po yung sapa na yan. Kaya meron tayong source ng tubig. At sa area po ito, tayo po ay papaahon ng bagya. Dahil nandito po ang karamihan ng mga tanim.
Nasa loob po tayo ng property. Grabe, ang tanim. Dami. So ito po ay namumrodukto ng mga 20,000 kada harvest. Ang kada harvest naman po every quarter. Net na yon. Net na yon sa may-ari, 20,000. Wow. So doon naman po sa tabing kalsada, pwede po tayo magbahay doon. And then ito naman po ay area na to ay talagang magka-harvest lang dito sa property na to. Yes. Tayo po muna ay mag-exercise ngayon. Okay. Nandito na po tayo sa Kapantayan. Wow. Sa laki po ng property. 6 na hektarya. Ayan, nakikita nyo naman po kung gano'ng karaming nyug. Sanim. Marami din po siyang bearing fruit tulad ng mangga. Ayun po. Ayun o. So mayroon rin po tayong i-harvest ng mga prutas. Dito naman po sa ibabaw, halos Kapantayan na po. Para po tayo hindi mag-aahon, kung parang sa tabing kalsada, pwede na po tayo magbahay. Maganda rin dito kung magbahay, overlooking, yan, kubo. Kaya lang, edi, yun nga, may exercise kapag akit baba. So ayan po mga ka-farmlat. Titulado po ito. At ito po ay napakamura na rin po para sa magpa-farm. Yan. Konting linis lang po ito pero malinis naman ako ang area. Yan, malinis naman po, nakikita niyo naman po. Habang kayo nag-exercise, tatabas-tabasan nyo para mas malinis. May ilang puno ko siya ng Gemelina. Yan. Binibenta na po ng may-ari kasi hindi na po niya maasikaso. Medyo may edad na rin po ang may-ari. So ito po ay binibenta na nila ng 3 milyon. So ayan mga ka-farmlat, kung interesado po kayo, message na po kayo sa number sa naka-flash sa screen. Subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you po. Yan, may ilang part po siya na parang, ayan, naka-overlooking po yan. Yan, siguro baka mga nasa kulang-kulang 3 hektarya. Yan, mayroon pong part na pinakang talaga yan. Burol talaga po siya. Pero malinis po siya. Yan, kasama po yan. So yan, nasa 3 hektarya po yung mapuno, maraming niyog, matalim. So napakaganda po ng view pagdating po dyan sa part na yan.